Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIC. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIC. Programang pwede kang mag-good pero pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIC. Pagising sa umaga kasabay ng almusal, nakatutok sa programang may kabuluhan. Walang paligoy-ligoy, diretso na sa punto. Walang peke dito, totoong balita lamang. Astig na pananaw at malayang pamamahayag. Naguulat, hinihimay ang mga issue. Mga kababayan, ang inyong karambolista, Jonathan De La Cruz at si Conrad Banal. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Kaya tumutok na at huwag bibitaw. Alamin ang nangyayari sa bayan nating mahal. Oh, karambola, karambola, tuwing umaga. Oh, oh, karambola, karambola sa DWIC 882. Karambola. Magandang umaga, Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIC 882. Ngayon, May 14, 2024. Ako si Conrad Banal. Kasama natin Jonathan De La Cruz at Joel Lacsamana. Good morning. Good morning. Magandang umaga po. Mapapanood, mapapakinggan kami sa aming website www.dwic882am.com. I-download DWIC 882 app. Live din kami sa Facebook at YouTube. Follow, like, share, subscribe, comment. Text line 099937666768. Mapapanood sa Digital Free TV Aliw 23 ang Karambola, sa Signal Channel 24, sa TV Plus Channel 27, sa GMA Afford Box Channel 25. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Magandang umaga po. Nakikiramay muna ako, pare. Yes. Yung aking schoolmate, si Antonio Endaya, Uy. sumakabilang buhay na. Wow. Nakikiramay ako dun sa mga kamag-anak niya, lalo na dun sa kanyang may bahay. Kasama ko to sa nung high school. Okay. Upperclassman, pero very active to sa Alumni Association namin. Antonio Endaya. Antonio Endaya. Nakikiramay kami. Okay. Wala naman. Si Chinchin, kahapon pa yun eh. Oh, si Chinchin. Nag-ano na nga eh. Anong pangalan niya? Nag-comment siya na- Nag-comment na nga. Oo. Aha. Medyo busy lang daw, pero pinapanood pa rin nila tayo araw. Busy? Bado, di busy pala si Chinchin ah. Busy ano? I hope hindi ka busy, Chinchin, na nanonood ng kung ano-anong kalokohan, ha? Sa Senado. Ano na namang kalokohan? Yan! 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 Yan daw ang pangalan nung informant nitong PIDEA agent na si Morales. Pero patay na raw, sabi ni Senator De La Rosa. Sino yung... Yung confidential. yung informant. nagbigay ng... Photos. Pinapa-authenticate nila Authenticate. na photos at Photos. documentation. Wala nga kopya ng photos eh. Oo. So, patay na raw. O ano pang patay use na. ng lahat ng to? Oo. Bakit tinutuloy nyo pa yung Oo. hearing na yan? Ba't nyo ginugugol ang oras ng Senado at pera ng bayan para ganyanin pa? Ano yan? Anak-anakan daw ni Maricel Soriano
ang pangalan, Ian. Ako. Yan ang sabi ni Bato. Patay na raw yan. Adopted child niya raw na Ian. Adopted child niya? So, informant. Informant. Patay na raw yan. Very convenient. Aha. Siya daw ang informant ni Jonathan Morales. Pero sabi ni Morales, nakalimutan niya na raw yung pangalan. Si Bato lang nagsabi. Si Bato lang. Kung saan naman nakuha ni Bato, Hindi rin natin patay na pala yun. Di rin natin alam. Sabi po, meron daw dating PIDEA agent ang nagbigay sa kanya ng informasyon na yan. Pero kailangan pa raw niya i-validate. Why are you saying it in public? Kung kailangan pa palang i-validate. Wala ka pa palang confirmation nito. Ano bang klaseng pulis to? Pulis ba to? Ewan ko. Senador. Senador na. Politician kasi. Meron nakakuha po siya ng information, pero kumbaga, to si Senator Bato de la Rosa pala, kung ano marinig, sasabihin sa mikropono. So, kung makarinig siya ng echas sa, sasabihin sa telepono, echas din. Ang sama eh. Ang Ang sama sama po ng dating. Ang tawag dyan, he is a person who wears his brain his heart on his sleeves. Kung di ba? Marinig niya. Pero ang problema nga, ibubulalas niya. Ganon. Kailangan pa raw ng validation ng information niya. Why are you talking about it now? at saka why do you use this privilege in the Senate to have Senate hearings, etc. Based on based Marites. on all of these things. Based on Why? Marites. Pati yung dokumento, pagdating sa hearing, at saka mo pa-authenticate. Bakit hindi bago mag-hearing, nagpa-validate siya ka? Kompleto. Oo, sayang. Pati yung mga sinasabi ninyong mga tao. Sino-sino itong mga ito at lahat. Pati yung mga kaya halatang halata eh. It's a hatchet job. Merong drama. Mr. Meron kasi akong naiisip dito eh. Alam mo. Ang PIDEA ba, nung panahon na yon, ang kanilang mission ay manghuli ng users. Oo. Kung allegedly, si Marcos ay user, so kailangan siya gumawa ng operation para hulihin ang user. Ang buong akala ko, ang PIDEA, ang talagang target niyan, ay yung mga sindikato. Yung mga malalaki. Yung mga sindikato, halimbawa, yung Sinaloa Cartel. yan, mga ganon. Yan ang Riot, inato- yung mga ganon. one user sa isang condo, you will spend a lot of money, Mag-ooperate ka, etc. mag-ooperate and everything. Yan ba ang target ng PIDEA talaga? Ginagawa po yan, kung may matataas na tao at nabalitaan nila, hulid up yun. Malamang sa hindi. Malamang sa hindi, hulid Hold it up. up yun. Kaya. Ngayon, kung talaga matataas na tao, ang dami noon. Nung panahon na yun. Sa Alabang lang di ba? Laging dyan nagkakahulihan. Sa Alabang. Yan kasi ang uso noon. Okay. Ngayon, bakit importante na si BBM Ang ay tinatali sa droga? Dahil siya ang presidente. Kung hindi naman siya presidente ngayon. Kung hindi siya presidente ngayon, baliwala yan. Oo. Yung noong 2012, kasi siya ang presidente ngayon Oo. Sabihin mo 2012, senador siya noon. 12 years ago. 12 years ago. 2016, Talo siya. talo siya. For the past 6 years, from 2016 to 2022, private citizen siya. Tapos nanalo siya, ito na. Ba't hindi nyo inanunon na meron na pala kayong report noon? Dahil merong ICC ngayon. Ayo. Hindi, ngayon lang kinailangan. Sword of Damocles. Ngayon lang kinailangan to kasi ngayon lang nagkaroon ng Duterte Marcos. Oo. Naisip ko lang, di ba? War. Yan ang nandun sa mga ngayon, banatan eh. Hindi. Kanya-kanyang echo chamber. Hindi, bakit ginagawa ni Senator, ni Senator Bato? Or because masugid siyang, talagang Hindi, kasi senador. sinasabi ng mga ibang tao, lalo na yung nagbabakasakali, na kasama siya doon sa mga Nagbabakasakali. arestuhin na.
Di ba? Hindi nga. Bakit? Bakit ganun? Ano ko yun? Siyempre, kaya lumalabas ito, maliwanag na propaganda against the president. Kampanya to. Kampanya against the president. I cannot look at it any other way. Wala naman Okay? talaga. Kung hindi siya qualified maging presidente dahil sa drug siya, hindi ganito ang paraan. Di ba? Nadadaanin sa ganitong hearing, insinuation, circus, and everything. Kung talaga hindi siya qualified as president, hindi lang ganito dapat ang mangyari. Kasi ang gusto mangyari dito, parin John at Joel, to create public distrust Ang sa problema, pamumuno ni BBM. And Bato is being an instrument. ang problema niyan, while doing all of these things, in your effort to create public distrust to the president, you are actually doing the country a lot of harm. Yun ang problema dun. Yun. Kagaya niya. Di nagkakagulo ngayon. Parang yung politika natin, ganito, hindi natin, Kaya there's no stability in napakalaman the natin dapat horizon. gawin. Nagsalita po ng dating Chief of Staff, Junicio Santiago. Tapos, tapos niya maging Chief of Staff kasi naging PIDEA siya. Chief. Oo. Yan daw pong si Morales, ayon sa kanya, talaga daw po sinungaling yan. Pambansang STL nga daw eh. At lahat daw po ng mga naging boss niya, dyan sa PIDEA, ginawa ng intriga niyan. Kinagat niya. Maski daw si Santiago, Ginawa niya. inakusahan daw po yan ng mga kung ano-ano. Pero wala sa court. Basta Sa ano lang, salita lang. Intriga lang. Yan po yung nag-prepare daw nung pre-operation report. Na yun yung pinagtatalunan ngayon Ngayon, sa Senado. sa Senado. 2012 ito. 2012. Coming from one man. Okay? Naging Na super. kailangan, coming from one man, na walang supporting Anything. anything, affidavit, photo, whatever, salaysay ng ibang tao, siya lamang, coming from one man, ang ating Senado nagkakagulo. Wow! Sana pinagkakaguluhan nila yung mga pag-aayos ng... Ayan, RTL. tuloy, si dating Executive Secretary, Jojo Ochoa, Paquito Ochoa Jr., inimbitahan po nila dahil ang claim nitong si Morales, yun daw kanyang boss, hindi in-entertain yung kanyang report. No? Dahil may tumawag. Dahil tumawag daw si Ochoa. Yung boss niyang yun, namatay na yun. Ito yung tanong ko, paano nalaman ni Ochoa na may report ka? Oo. Kung hindi pala inano ng boss mo. Hindi, tsaka yung boss na yan, wala nang... Nilako mo sa lahat ng may report ako. So nalaman ni Ochoa ngayon. Kaya tinawagan daw yung boss niya. yung boss na yun, namatay na rin. Oo. Namatay na rin yun. So hindi Talaga natin na- ma-authenticate. Hindi na ma-authenticate. Napakamalas, Malas talaga. Yun ang mahalagang tanong. Paano nalaman ni Ochoa na meron? So si Ochoa siguro, kaya panayang iwas. Siyempre. Kuha ko naman, Ano ba kinalaman ko Kinalaman ko dyan? dyan. Baka pag punta niya ron, pwede niyo bang authenticate ito? Authenticate din sa kanya. Papa-authenticate din sa kanya. Totoo Saka ba? baka itanong pa yung investments niya sa Spain. Patay na Yun yan. ang hindi maganda. May iba na yan. Baka kung saan sa mapunta, di ba? Mapupunta yan. Nakakakaba daw, nakakatakot, sabi ni Maricel Soriano yung hearing. Ganyan nga nararamdaman siguro ni Ochoa. Oo. Ako pa yung kinakabahan, Your Honor. Nag-positive daw po si dating Executive Secretary Jojo Ochoa Sa COVID. sa COVID, kaya hindi siya makadalo. Ngayon, kung i-insist po ni Senator Bato na dumalo siya, abay pumunta na siya doon para magkahawaan na. Ano siya, Coco Pimentel? If you insist. Hindi. Si Senator Bato talagang masugid eh.
Lahat na lang ng mga pwede niyang patawagin, Pero yun na nga, tatawagin yun ang niya. magandang katanungan. Bakit para siya, I mean, sorry for the analogy, para siyang yung aso pag nakakapit ng buto, talagang ayaw niyang bitawan. Ayaw na bitawan. Kahit Di ba to? na, di ba, ikaw, pag yung aso, bitawan mo yan. Ayaw bitawan talaga. Hindi nga, kasi May kampanya nga. si Bato, Kasama. sa side ni dating Presidente Duterte, inuupakan din siya. Bakit Bakit malamya? ka? Malamya. Ah, Bakit ka malamya? Kasi naman kasi, nagsimula yan, sinabi ng DOJ, they are preparing a briefer Briefer on? on the ICC. Kung ano yung... Hindi, to me, so natakot lalo ang sila. ano dito- Bakit may briefer? Hindi, yung Duterte Cup nagpaparali nga eh. Oo nga eh. Nagsalita na nga si dating speaker, mag-resign ka, Marcos. Oo. The rallies Mga are, ganon. the rallies are petering out eh. Ano na nga eh, Hindi... Hindi So, kumakagat. kaya kailangan yung ganito. Kinakausap na nga ang Petering out. kasundaluhan para mag-withdraw ng support. Mga ganun eh. Trillanes, na dyan, lumalabas. Meron daw, Naku, iba pa yan. may Nandyan na yung arrest warrant. destabilization daw. Na. Si Trillanes, dalawa ang inuupakan. Si Duterte, ICC arrest warrant. Si Marcos, oust Marcos. Marcos. Kaya, so, ano siya, lagaring hapon. He plays both sides. Para sa akin, yan nga ang nagawa ng absence of a legitimate opposition. Wala nang Wala na ibang pinag-uusapan. usapan, kundi ito na. Ay, nako. Patay tayo niyan. Oo. Batuhan na ng kung ano-ano. Ngayon, yun daw pong si Michael Yang. Yan, Ayan, another- nadadawit na naman ngayon yan. Si Michael Yang po, Ayan. economic advisor ni dating Presidente Rodrigo Duterte. At sinasabing, ito ay Chinese national. At sinasabing malaki ang kinita noong panahon ni President Duterte. Kung tawagin sa associate. Si Michael Yang po, iniimbestigahan niyan sa House naman. In connection with drugs din. Ano ba yung drugs na yan? Lahat drugs Kay Duterte, sa ICC, drugs. Kay Marcos, dito local sa Senate, drug user. Etong Michael Yang, drug syndicate. Sindikato ito. Syndicate naman. Puro drugs. Hindi na ba tayo nakagraduate? Puro drugs ba? Tuwan-tuwa yung mga drug syndicate. Siyempre, kanya-kanya silang dyan ngayon. Wala sa kanila yung focus ng attention ng mga tao na tira lang sila ng tira. Okay. Yung pong kay Michael Yang, yung connection daw doon sa 3 billion peso drug bust. Sa Mexico, Pampanga. Mexico ba yun? Worth of shabu. 3 Seized there in billion. 2023. Sa Mexico? Hindi Mexico, Hindi sa, US. hindi. Dito. Siniloan. Yung bayan namin, Mexico. Mexico kung tawagin namin yun. Kaya nga nagkakaano na tayo ngayon, di ba? For some time sinabihan tayo na we are about to become a Mexico. Ayan na nga. Ito na nga, Mexico na nga. Nagkakagulo tayo over drugs. Na wala na maibig sabihin. Ngayon, yun daw mga kasosyo nitong Michael Michael Yang. Tumakbo na. At ang mga identity po nila ay puro fake. Tapos, dahil sa mga dokumento na fake identity, nakapamili po ng lupain dito sa Pilipinas. Buying spree. Ang tawag. Yeah, they pretended to be Filipinos. Nako. So, yan po naman, ang House Committee on Dangerous Drugs. Okay, ano yan? Kay Robert H. Barbers yan. Barbers. So, nagkunwari daw po sila Filipinos, tapos bumili Na mga lupa. ng mga lupain. Tapos, ginagamit daw po yung mga properties na yan sa drug trafficking. Anong source ni Barbers dito? Pareho rin kay Bato. Wala rin. So, bawian lang sila. Ganun na nangyari. Saan uuwi ito? Wala. Saan mauuwi?
So we take Barber's words at face value and Bato's words at face value. Ganun lang ba? Tayo mga mamamayan? How do we decide saan tayo papunta rito? Ang natatanggap natin sa mga ito, puro marites. Suspicious daw po yung mga activities. Sumabog yung allegedly. Ang dami. Allegedly bought hundreds and possibly thousands. Hundreds and possibly thousands of hectares of agricultural and residential lands in the Ilocos region. Padre, sa Ilocos region daw pinagbibili. At nagsimula silang mag-build ng mga warehouse, magtayo ng mga warehouses kung saan nilalagay ang Empire 999 daw po yung pangalan niyan. Diyan daw po may mga bodega yan. Oo. Yung Empire 999 na diyan tinatago yung mga droga. Tapos mukhang nag-research itong si Barbers. Although wala siyang pinakita mga papers. Wala mo na siyang pinapakita. Puro mga po niya niya. Ang sabi niya, marami daw shell companies na itinayo itong mga Chinese nationals na to na kasosyo ni Michael Ma. Michael Yang. Michael Yang pala. Eto daw pong Lincoln Ong ng Farmally. Sumikat to sa Farmally. Isa rin ito sa mga incorporator nung mga kumpanya Tama, no? na related dito sa Empire 999. Parang labyrinthian ang tawag dyan. Yung galawan dyan, iba-ibang pasukan, labasan, but dikit-dikit. Diba? Kung talagang ang allegation ni Barbers, si Michael Yang, isa sa mga Drug lord. big time. Drug lords. Tapos malapit kay President Duterte. 1+1. Hindi nga. Noon sinasabi nila ang totoong drug lord ay si President Duterte. Baka may basihan yun noon. At ito yung sinasabi ni Barbers. Pero ang problema ko dito, mga pare ko, saan dadalhin ni Barbers itong issue na ito? Hanggang ganyan lang ba? Magsasalita lang siya sa media? Meron yung ebidensya yan. Meron siyang research. Kung merong Intel. Yan na nga, anhin niya yun. Hindi, kung merong intel, halimbawa, at yan ay napatunayan na ito ay the fruits of the drug trade, pwede mong kumpiskahin yan. Kung yung mga assets at least. Ay, walang kaso? Meron, kasuhan niya yan. Yan ang gagawin niya. Yan ang Baka dapat niya. kanino niya ibibigay ang mga dokumentong nakita niya? Well, at least sa the prosecutor. It involves private individuals na doing criminal acts. So, pwedeng sa prosecutor talaga yan. Magkaso siya sa court. So, kailangan po may gawin si Congressman Barbers dyan. Hindi pwedeng media, lang siya. At saka if you're talking... Media dada. Ano If tawag you're- dito? if you're- Talak. Tumatalakitok siya sa media. If we are talking about assets, warehouses, etc., malaking bagay yan. At saka may maraming batas pong na-violate. Tungkol dyan. Dahil Kung sila nagkunwari. kunyari, another issue yan. At namili ng lupa. Yeah, Bawal yun. another issue. Pwedeng i-confiscate yun. Pwedeng confiscate talaga yun. Alam mo sa Amerika, even before a final judgment is done, tira. Kukunin ng mga yan. Ng kanilang USDEA. Binabakbakan po si Jingo Estrada. Dahil hindi na nga daw siya the good one. Siya pa pala not the bright one. Kasi daw po, ang burden of proof, doon sa nag-a-allege. Okay? So kung may allegation, ano ba ang ina-allege ni Morales? Meron po ba siya ibang na-presentang ebidensya? Wala. So hindi raw bright si Jinggoy dahil sinasabi niya yun. Mga abogado ang nagsasalita niyan. Kanya-kanyang na to Kanya-kanyang operasyon So nagalit na rin si Escudero. Teka muna. Ano ba to? Ang dapat pag-usapan natin, yung nahuling droga sa Batangas. Etong nangyayaring to, absolutely nothing to do With that alitagtag group.
case. At bakit pinababayaan nila? Ba't pinababayaan? Yun din ang tanong ko naman doon sa mga ibang senador. From the very start. From the very start, excuse me, ano po ang relasyon nito doon sa ating topic? Which is the subject of the resolution. Kasi yun ang resolution, hindi naman si Morales eh. O, kaya pigon na si Escudero. This gradually diminishing It has turned drugs into na Pidea leaks na nga eh. Pidea- Isipin mo it yun. has turned into a political drama. What was supposed to be a very critical, interesting resolution on the Alitagtag kasi you're talking about 1.4 tons. 2, At walang- 1.8, 1.4, ayan. ganyan. At walang naipapakita ang mga tao. Ito, totoo may naipakita, which is yung drugs. Ba, hindi natin tignan talaga to. Ito, Di ba? totoo may Totoo, drug. may drugs. Yan. O, yung sa 3 billion drug hole sa Pampanga, totoong may Totoo drug. may drugs yun. Oh. Ay, yan, ang tinatarget po niyan, yung mga sindikato. Oo. Yun ang dapat natin targetin yung mga sindikato. STL, nagkaroon tuloy na. Nagkaroon tuloy. Storytelling alay, sabi ni General Santiago. Ako, aking Tapos, teorya. may nakakatuwa pa daw doon tungkol dyan sa nangyari na yan. Kasi meron ding isang kasama sila na agent din na kinentuhan tong dalawa. Tapos sabi niya, Sinong dalawa? Si Dionisio? hindi, Santiago? ito si Morales at saka isang kasama niya na assist yata yun or something. Okay. Na sinasabi, Pidea agent. na ito daw ang magpapavalidate. Sabi niya, saan mo naman nakuha itong validation mo na sinasabi mo na yan? Dito sa isa namin kasi, pangatlo. sila, tinuro yung kabila. Tatlo sila. Sabi niya, pinapasakay ko lang, sabi niya, pinapasakay ko lang silang dalawa. Sumakay naman. Sumakay. Ay, nako. Yan ang problema. Yan ang mga naging problema dyan. Ba't tutuloy pa natin to? Tingnan natin to. Ano bang gagawin pa natin dyan? At least yung case, Congressman Barbers, kung na ano yung 3 billion sa Mexico, ba itignan natin yun? Oo, Yun ang baka- talagang baka- tignan baka natin. dun Assets papunta na yung yan. trade, oo. At sinasabi niya may mga fake na mga ID, may mga nakakuha ng titulo ng lupa, nagtayo ng warehouse. Baka malaman na natin kung nasan yung warehouse na yan, tsaka sinong tumulong sa kanila. Nagkamaanghang na palitan kasi to. Ayan. Sabi po ni Estrada, may decision daw ang civil service na inaayunan yung decision ng PIDEA nung tinanggal nila si Morales. Na to disqualify him from re-employment in the government service. Sumagot daw to si Morales. Yan pong kaso ko hindi pa proven in court. Unlike our good senator who is already a convict. Sama din ng tubo Sama ng rin dila. ang tubo ng dila Tubo ng nito, dila nito. Ika nga. Hindi proven in Kaya court. nga Hindi ka naman dinimanda in court eh. Oo. Tinanggal ka nga lang eh. Sa civil service nga yan eh. Masama tubo ng dila. Bakit si Estrada ba convicted? Naka-MR siya. Hindi pa rin convicted. Motion for reconsideration. Hindi pa tapos yan. Hindi pa rin tapos. Okay. Sa bastos to si Morales. Basta talaga Sabi po ni De La Rosa, hoy. Rirespetuhin mo. Dapat yun, inano kagad siya eh. Tapos, sinabi po ng mga boss ni Morales, na si Morales daw, kaya tinanggal niya, inamin niya, na nagtanim siya ng mga ebidensya sa isang drug bust. Talagang may pagkahuli dap. Itong tao na ito. Hindi lang marites to. In other words, kaya po namin sinasabi lahat yung mga yan, yan po ang pinagkakaaksayahan natin ng panahon sa Senado. Sa dami-dami ng problema ng bayan. Again, malalim nga kasi yan. Pare, may ICC at ano. Doon naman sa kabila, kay Congressman Barbers ako, sinasabi ko lang bakit ang lalaking tao, si Michael Yang, mga nakapaligid, lahat, kay Michael Yang, lahat ito may dotted line papunta kay dating Presidente Duterte. Baka ito, the dotted line pa extends hanggang kay VP Sara. Baka may target Baka sila. ganun May nga target It's sila. all politics. Papunta na doon yung talaga mga doon papunta. haka-haka. Yan ang Si problema. haka-haka. Haka-haka na Yan ang problema natin. 8:32 ng umaga. Karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ. Tayo karambola sa Aliw Channel
23 at DWIZ 882. Ngayon, May 14. Ako'y ano... 2024, kasama natin Joel De La Cruz. sige. Joel De La Cruz. Tama rin, na ano Wala na. Joel Laksamana, Jonathan De La Cruz. Ako si Conrad Banal. Good morning. Ano yun? Sisingit lang ako, nakikiramay po kami sa pamilya ng ating kaibigang si Ray Enyano. Oh. Dating business editor ng Manila Standard. Yung kanyang ina, si Gloria Miranda Santos Enyano, ay pumanaw na. At kasalukuyang ang burol ay nasa San Roque Chapel, Mexico, Pampanga. Oo. Okay. Hindi na gagawin ng libing. Mexico. Taga riyan din ako. Oo, Mexico. nakikiramay kami. Bukas na andyan ako sa Pradera. Pradera. Prayers. Kasi ang Pampanga Press. Ayos kay Ray. Ang Pampanga Press, merong event bukas. Kailangan ko magpunta. Uy. Bukas na Magre-real estate ka na naman, ha? Hindi realistic. Bubungkal ka, ha? Trabaho yun. Trabaho. Trabaho yun. Sige. Okay. Kami paring Kundi, Pampanga Press nga eh. Pampanga Press nga Parang pala. mabigat yan. Congratulations doon sa mga troll dito sa amin. Banat kayo ng banat sa mga hosts. Oo. Hindi kami nanghihingi ng balato, ha? Baka sabihin Ang lakas nyo. ng ano nyo, ha? Hindi kami nanghihingi ng balato, wala. Congratulations lang. Mabuti naman, meron kayong pinagkakaabalahan. Pero eto na po, ang tunay na issue, mas malapit sa bituka ng Pilipino, yung bigas. Yan. Oo. Malapit na, sabi ng Congress, ng House. Busy ang House ngayon, pinagtatalunan yung rice tarification law. Amendment. At marami sumasawsaw na wala namang kinalaman. So sa debate, mga economists. Dumami ha. Yes. At naglabasan po yung siguro mga libro nila, Oo. ilabas nila ulit. At marami sila sinasabi ngayon tungkol sa theory of price. Oo. Ito. Mahirapan tayo Supply niyo, and etc. demand. Dami. Ang dami po. Ang daming mga senaryo. Senaryo building. Ang dami, nakakalito. At kung pakikinggan natin silang lahat, Huwag na tayong walang gagawin. mangyayari sa buhay natin. Kung papakinggan natin lahat, Bawat isang economist, pag pinakinggan natin, sarado na po. wala na tayong Wala tayong gagawin. gagawin. That's it. Wala tayong dapat gawin. Kasi lahat ng gawin natin, may mali. Oo. Mas gusto kong makinig. On the one hand, Yan, mga ganun. on the other hand, Yan. meron silang ganun. May mga punto naman sila. Meron naman. Pero mukhang theoretical. Oo. Okay? Puro mga kung ganito, baka ganyan. Sa katotohanan, ito nangyayari sa And ngayon. what Alam. is happening on the ground? Yan ang importante. Yan po ang mas importante sa amin dito sa Karambola. Kaya mas gusto kong pakinggan ata, parang Jonathan, I don't know if you will Si agree. Joji. Si Herculano Co. Jr., na presidente po ng mga local rice millers. Si Joji yan. Joji ko. Joji ba yan? Oh, Joji. Philippine Confederation of Grains Association. Yes. Philcon Grains na rice miller. Ang pinupuntirya niya po yung cost of producing rice. Rice. Yan. Okay? Ganito kasi, yung rice tarification law, ang pinupuntirya po niyan, yung presyo sa palengke. Okay? Na ang sinasabi nila, may mga nagsasamantala. Orders. A presumed o a perceived rice cartel. Cartel. Yes. Okay? Hindi ho free market ang nangyayari. Oh, hawak nila Hawak nitong cartel. Therefore, may kailangan gawing measure ang gobyerno. para malabanan yung perception na yun na may cartel. Hindi free market Kasi ang argument, napakalaki ng diferensya sa farm gate at saka ng farm gate price at saka ng presyo sa Presyo sa palengke. palengke. Ano nangyayari doon? May in-between. In between. Yan, may Sabi in-between. po nila, may perceive, baka may cartel. May Therefore, kailangan nating galawin yung free market na yan. Hindi siya free market. Yan puro yung rice tarification law. Kaya- yan ang pinupuntirya. Kaya ang solusyon, mag-import tayo. Para dumami may supply, dumami supply. hindi nila kayang i-manipulate. Yan. Ang problema, tinatago yung supply. At saka, sila rin yun. Another problem, ang taas po ng presyo ng Ng imported rice. Okay? Meantime, the same problem exists. Yung difference
between farm gate price and And market price, napakalawak. Yan yung in-address na STL. Okay, malinaw ba? Malinaw. Kasi po yung mga economists, kung saan na pumunta yung argument, Ang layo na. eto naman kay Joji. Joji ko, tungkol po doon sa supply. Ano ba talaga ang sitwasyon dyan? Ano situation on the ground? On the ground. Ang sa kanila po kasi, napakataas daw. Okay, may problema na nga tayo doon sa Production. difference ng farm gate price at saka ng market price, napakalaki. Yung farm gate price para kay Joji. Joji ko, malaki pa din. Mataas pa rin. Kaya ang bigas natin, mahigit 50 pesos per kilo. Okay? Bakit ganon? Yan ang Bakit sinasabi ganun niya. daw? Dahil daw ang cost ng production ng palay ay napakataas dahil sa cost ng fertilizer Yes. at saka ng Seeds. hybrid seeds. Hybrid seeds. Okay? So kung gusto niya, sabi niya, kung gusto niyong bumabayan, aside from the rice tarification law, yan po yung Open up. margin, napakataas ng margin. Ipababa pa din natin yung cost. Production. So, ang farm gate price bababa pa din. Okay? And yet, kikita pa yung farmers. Yes. Okay? Kung daw po ang cost of production maging 8 piso per kilo, kayang-kaya daw po yung ibaba ang presyo. Baka mas mababa pa sa 30 pesos per kilo. Okay? Yan po ang sabi ni Joji Joji. ko. Posible ba? Ibaba ang cost ng production. Aba, kailangan daw palaganapin niyang paggamit ng high-yielding hybrid rice. Yan. Yung Ginagawa ba natin yan, pare? seeds, ginagawa, kaya lang hindi natin alam kung kanino na ibibigay. Aray, yun. yun. Kasi po yung hybrid rice, yung 1 hectare sa ngayon, ang national average natin, 3 tons. Pag nagka-hybrid, Pag nag-hybrid, easily double yan. yan. 6 minimum. Sa ibang bayan po, nagagawa nilang 10. Mm. Nag-12 pa nga daw. Oo. Oo. May mga ganun. 4 times. Ha? 3 times. Tayo nga, double lang ang Ang natin. aspiration natin. Tapos Pag po nadali natin yung double. Oh. Kasi, ganito yung mangyayari sa farmers. Doble agad yung maibebenta mo. Di ba? Doble agad yung maibebenta mo. Therefore, pwede mo ibaba yung presyo. Dahil yung volume na ibebenta mo, madodouble. At saka mababawi mo kagad yung iyong pinaghirapan. Okay, kaya po bang gawin yung sinasabi ni Joji? Kaya. Okay. Meanwhile, okay, maganda yung kay Jojing yan, pero down the ground lalo pa. On the ground pa rin. Yung ating kaibigang si paring Marlon Ronquillo. Na naman? Ano? Sinulat niya, sabi niya, alam niyo, katarantaduhan yung ginagawa ng gobyerno, sabi niya. Sabi niya, Medyo number 1. nagiging maanghang na. Maanghang. Sinasabi Number ni 1, paring sabi niya, Marlon, ha? tumaas ang fuel prices plus yung binawasan ng NWRB ang tubig, in fact, tinanggal sa mga magsasaka at ibinigay sa MWSS. It just Yung shows irrigation, yung irrigation just shows water. now the priority ng gobyerno natin wala talaga para sa mga magsasaka. So, sabi niya, lahat ng irrigation namin, iilan lang sa amin gumagamit ng state-owned irrigation. Lahat Kami na. shallow tube. Sila na mismo. Pag tumaas ang mga presyo ng diesel at patay na kami. Then pagkatapos binawasan nyo pa yung tubig, tinanggalan nyo kami at sinasabi nyo, hiniram lang daw ng MWSS, wala kaming talagang talon-talon na kaming magsasaka. Add to the fact na yung pinakamalaking bagay daw, yung credits para sa yung utang. Financing para sa magsasaka. Sa totoo lang, puro sa malalaking agricultural na mga gadambuhalang firms na pupunta yan. Silang maliliit na magsasaka, wala ni 5 duling na nakikita dyan. Kahit 5 duling? Oo, kahit 5. Kung 5 bulag? 5 bulan. Lalo nang wala. So, yun ang kanya naman, down the ground, talagang sila, gulping-gulping na daw sila. Tapos, bilang mababasa nila sa dyaryo, may aspirational na magkano daw, na 20 pesos na per Alin yung na bigas? bigas.
Magkakaroon pa 30 daw. na ngayon. 30, tinatarget daw. Sabi niya, nananaginip itong mga to. Ang tawag, and he titled it, ang marami sa agricultural department natin sa DOE. So, Overwhelming numbers, mga snake oil salesmen. the way to bring down the price Peddling hoaxes daw. to bring down the price of rice. Yan po kasi ngayon ang main concern. Dahil yung ating inflation rate, ang malaking bahagi noon ay yung pagtaas ng presyo ng bigas. Okay? Yung sinasabi po ng Grains Association tungkol sa production. Dito sa market ang nangyayari po sa merkado, yung rice tarification law na yan, ang nagiging concern po ay yung NFA. Gusto din nila kasi para matabla yung kartel, bumalik ang NFA sa market. Ang gobyerno. Pambalanse. Pambalanse. Ngayon, kailangan magkaroon ng matinding rules and regulations dyan. Dahil kaya nga po tinanggal yung function na yan sa NFA dahil sa mga abuses in the past. Oh, pinagsususpetsahan pati ng marami na corrupt. Ayan, Yeah. maraming corruption. Pati nga, di ba? Ano tawag dito yung lalagyanan, yung lalagyanan ng bigas? Sako, yung sako. Yung sako, racket din dyan. Ganyan. So ano po ang dapat gawin doon? Yun ang kailangan pagtalunan. Yung mga economists po, ang sinasabi, wag nyo na ibalik yung NFA kasi Distortion yan. Oo. Yan. Mangungutang lang ang gobyerno at maano yung budget deficit. Di ba ganyan din nangyayari ngayon dahil nagsasubsidize tayo ng consumers. Binibigyan natin ng pera dahil hindi nila kaya kumain. Hindi ba yan din ang nangyayari? Nagpo-food stamps tayo. Oh. Food stamps tayo. Kung di ba naman kayo tanga? Utang din yun. Ang hindi raw maganda rito, it encourages protectionism. 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 You're cuddling the farmers. The bad words. The bad words. Dito sila. You're cuddling Marlene Ronquillo. Sila naman, they're cuddling the cartel. Oh. Di ba? That's worse, ano? That's worse. That's worse, oh. Alam niyong may cartel pero kung tawagin nila perceived cartel. Market forces Market forces. Hindi, wala kang Globalization. market forces, boss Dahil alam natin, may market forces ba yun? Napakalaki ng difference between the farm gate price And the the price in the market. Retail. May nangyayari doon sa gitna. Okay? Yun ang At yan ang ayaw ipaliwanag ng mga senador nung pinag-uusapan niya rice tarification law. Okay? Yung mga nasa gitna. Kasi yung mga iba doon, kasama doon sa gitna. Ayun. Okay. Ito po, meron akong ibabalita sa inyo. Just to show you, gaano kalakas ang problema ng bigas sa buong mundo. Doon po sa Indonesia, okay, meron silang rice subsidy. Indonesia, pare. Well, by the way, ang Indonesia po, parang Pilipinas din. Net rice importer, Importer yan. Okay? At yung kanilang presidente, yung outgoing, Widodo. Jokowi kung kanyang lovingly referred to As by Jokowi. ng kanyang mga kasama diyan sa yung mga kanyang kababayan sa Indonesia. Nagbibigay din po sila ng rice subsidy handout. Okay, ang kanilang handout po 20 million low-income families. 20 million low-income families. Nagbibigay sila ng 10 kilong bigas every month bilang tulong. Magmula noong 1 taon pa yan. Okay? Para po daw maka-adjust sila sa mataas na presyo ng bigas. Ang pagtaas ng presyo ng bigas worldwide. Okay? Tumaas po ang presyo ng bigas. Ang gusto niya, i-extend na to hanggang matapos itong taon na to. Meron din silang rice subsidy sa Indonesia. Okay. Pero wala sila nung problema ng kartel. Cartel.
Hindi ganun kataas ang, problema doon. Ang presyo ng bigas. And yet, nagbibigay sila ng subsidy. Okay, sa mahihirap. Kaya sinasabi, Ang gusto dito ng mga economists, yan, zero subsidy. Okay? pabayaan na natin Papa sila. NFA, don't intervene in the market. Market, yes. Paano, wala. Let the market, Market. correct all of these problems. Sa libro, maganda yan. Indonesia yun, pare, ha? Oo. May, Mabigat yun. may oil. Tsaka, yung Indonesia po, yung economy niyan, maunlad. matatag Dahil yung may kanila. oil. Marami silang natural resources na inaayos. Ayaw ng mga Ano yung economists subsidy na nila in terms of, in the form of what? Binibigay kay bigas. Rice mismo. Rice mismo. Hindi, sa atin naman, 10 kilos a month. ang tawag dito, 10 kilos a month, sa pare, atin, madami. financial support. 4 piece. Hindi full piece. Hindi, yung loans nga eh. Tapos yung farm mechanization, implements, fertilizer, yun ang sa gusto nila, ano. Wala nga, hindi nga Yun na nga, nangyayari yun. theoretically nga, hindi nga nangyayari, pero yun ang... Yun ang ating, dapat mangyari. Yun ang dapat mangyari. Hindi, mag-convert lang lahat sa hybrid. Ayos na eh. Ayos na yun. At saka Convert to hybrid. palagi natin sinasabi yung huwag nyo nang guluhin yung mga rice producing areas. Huwag nyo nang lagyan yan ng mga kung commercial, real estate, whatever. Pabayaan nyo na silang rice producing. Yung mga around the rice production areas, yun. Pwede na ninyong That, guluhin. sinabi na nung ating ibang mga developer at ibang lawmakers. Mas maganda. No, that we do not convert farmland into commercial use. We do not do that. Okay. Ngayon po, ito naman ang sa akin sa subsidy. Ang DSWD, kailangan na po sila, mag-create sila ng positions. Ibig sabihin, kukuha sila ng tauhan. Additional tauhan, 4,000. Para daw po ma-implement yung 4Ps. Ilang taon na ba itong 4Ps? Diyos ko, hindi na nga nakagraduate. Panahon pa ni GMA ito. GMA yan, GMA. So, all this Siya time, nagsimula. walang tauhan yan para ma-implement? Pero, ang nakikita Paano ko, tumatakbo yan? Walang yan programa. meron silang tauhan pero kulang, kaya ginagamit din nila ang local governments. Kaya doon sila O ba't Local hindi pwede government ituloy naman, yun? bantay sa lakay at Doon ginagawa, nagkakatalaw, weaponized diba, siya. May mga sinasabi na hindi nakakarating. Yun na nga, weaponized nga. Doon, Contractual positions daw po yung 4,000 kampi lang ang nabibigyan. na yun. Oh. Yes. Anong gagawin ng 4,000 na yun? Magbubuhat ba? Empowering families. Anong magbubuhat? Pahinante. Pahinante ba sila? Anong gagawin ng 4,000 na Puta, contractual? Pascals pala to eh. To augment the existing staff of DSWD. What is the situation as far as 4Ps is concerned? Kasi ang 4Ps, dalawa lang naman ang ginagawa niyan eh. You maintain your database para maliwanag na itong mga recipients na ito ay totoong nangangailangan. Ganito daw ang aim nila. Ang caseload ng isang DSWD worker ay kailangan nasa 300 households lang. Bawat case manager. Ay kung baka paperwork, 300 households. kaya trabaho. Ito yung sinasabi natin, yung administrative Oh, yan, administrative. Ang laki na nito. Baka mas malaki baka pa. mas malaki. 4,000, magkano sahod? Abay, naka-create time bureau. Ito. Di ba? 10,000 naman. Di So ba? we are talking about... Hindi mo na siguro sasahuran ng 10,000 naman dyan. Yeah. 4,000. Ilagay mo ng 10,000 na lang. Oh. Basta 10,000. 10,000. Sige, tignan natin. 10,000 sa 4,000. 4 billion? Oh, 4 billion yun. Tama ba? 10,000 Sa plus 3 zeros. baka 10 million. 400. 10 billion. 40 million? Hindi 400. lang, 400 million. 400 million. Patay. Additional to. We are talking about that. So you have an existing staff in all of the regions, in all of the various LGU. Hindi naman seasonal yan, Ay, hindi. Pero kailangan daw yan, kailangan daw permanente na yan. kailangan daw ng case manager, pare. Oh, may case manager ka pa. Case Tumataas to, manager. High-tech yan. Case manager. How many households are you talking about ba? For almost 4 million. Households. Oo. So 300 households sa 4 million,
ilang households ang pinag-uusapan, nahahawakan dapat ng... 300 nga bawat isa. Oo nga, pero... Hindi kasama yung mga dati. Ilan Kasama yun? yung mga dati. Ilang tao na ngayon yan? Di ba? Ilang tao na yung hinahawakan Dami niya? na nila pinasasahod. Dami niyang pinapasahod dyan. The administrative cost is really... Yan po ang sinasabi ng ADB. Baka mali yung ating program. Ay, itong 4-piece na to po, kinopia natin to sa Brazil. Noong panahon ni GMA. Experimental lang. Kasi experimental lang yun sa Brazil. Oo. Kasi sa Brazil, nagkaroon sila ng surplus. Ang ginawa nila, yung Brazil, tinigil na po nila. Nag-graduate na yung mga... Hindi. They cannot sustain It's it. not working. It's not... It's not helping alleviate poverty. And That it's not- was the conclusion. And it's not sustainable. Mas mataas pa yung administrative cost kesa doon sa natutulungan. And it's creating a culture ng Dependency. dependency. Aside from that. Lagi nakausli na lang ang kamay. Oh, Ang ginawa po natin, pinalaki natin ng pinalaki. Yung Pinalaki ni programa na Pinoy, Si Pinoy, pinalaki ni Pinoy yan President PRRD. Duterte, At ngayon, pinalaki naman din ng papalakihin panahon ulit. ni Speaker ng House. Oh. Pinalaki ng pinalaki. Ayan, ito ngayon, kailangan ng panibagong personnel. Na-review na ba to? Talaga ba nakakatulong? Hindi pa nga ang nangyayari, every time na may mga mag-graduate na households, may mga papasok na almost the same. So, yung yung cycle niyan halos pare-pareho lang. So we will never end up having the 4-piece abolished. No. We will continue to have... Saan manggagaling yung pondo pang sahod dito, pare? Billion yan. Billion. yan. Tsaka yan kung contractual yan, ano yan? May endo. Tapos i-renew na lang. Renew. Kailan kaya matatapos to? Wala na yan. Walang katapusan yan. Oh, kasi Wala na mangyayari. pag Kasi tinanggal mo, cold turkey naman dun sa mga ano. hindi. Tsaka sa 4-piece, hindi mga mo na pwede. kumukuha. Unang-una, our experience has been, the 4-piece as a cycle has never been abolished. Oh. That's it. It will be entitlements Ganun na nangyari na dyan. Meron nga taga rito sa Manila, nagtatrabaho sila, uuwi ng probinsya para kumuha ng 4-piece. 4-piece. Ganun. Ayan. Naging ganun na. Naging ganun Ang sama nito. Kailangan ng review nito. Matagal na natin Siyempre, ang kailangan magsimula ng review DSWD. At hindi gagawin ng DSWD, But that would be a problem. Wala sila ng papel. Political will pati, bro. Ito nga, yung mga nangyayaring bakbakan ng bakbakan, malaking bagay ang ang 4-piece. 4-piece. Okay. Para sa mga future na bakbakan. 9:01 ng umaga, Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Karambola sa DWIZ.